Hello guys, good morning and welcome to my channel. So I'm here in our previous project. Supposedly, tigil na talaga to. Titigil na kami makontrata dito pero yung client and yung father ko nag-usap. Not sure kung ano yung agreement. Pinatutuloy na yung tile works. And also katatapos lang ng cabinet contractor doon sa kanilang project dito sa loob ng unit. Mas madali na rin matatapos ang painting works saka tile works. Mahigit 1 year na rin tong project na to and marami rin kami mga contractor nag-participate sa paggawa ng building. So pakita ko sa inyo kung ano na yung itsura. Itong service entrance, makikita nyo meron na siyang sliding windows and meron na rin grill sa loob. Not sure kung para saan yun pero I think it's for aesthetics. Doon sa bintana, hindi kami yung kumontrata nun. Meron talaga silang kinuha contractor for the glass and aluminum. So bago namin simulan yung construction, napag-usapan na namin yung client. And also, yung loob, buo na yung mga modular cabinets. So pakikita ko rin sa inyo pero hindi nyo siya makikita ng actual kasi nakabalot sila ng dyaryo. Bakit? Kasi para hindi sila mamantyahan ng pintura at alikabok. So ito na yung staircase niya. And check muna natin tong master's bedroom here in the first floor. So ito yung master's bedroom. Ito naman yung CR. So check nga natin yung ilaw kung iilaw na. Nagbiblink lang. Alam mo yung parang sa horror movie. Lang yan, parang Conjuring to . Anyway, babalikan pa naman to ng electrician to double check the wirings. Pero ito yung itsura ng kisame niya. And ito naman yung shower and the lavatory. Ito naman yung loob ng master's bedroom. So, yung sliding windows, the ceiling, and yung modular cabinet. So, tinakpan muna siya ng Manila paper para hindi gaanong magabukan. Bakit hindi tinakpan yung remaining? Hindi ko alam. Pero, at least maganda na, may cabinet na. Let's proceed to the living room naman. As you can see, meron na naka-installed na awning windows. Dalawa. And ito naman yung hallway. Lalagyan to ng sliding glass door. So pinakahuling i-install yun kasi mahirap na kapag naka-install siya tapos matatakal, mababasag. Ito naman yung CR dito sa ground floor. So ito itatiles din, pati yung wall and papalitan yung toilet. And also i-install yung lavatory. Pinagamit muna kasi ito ng client as temporary comfort room para dun sa nag-stay in na contractor for modular cabinet. And ito naman yung dining room. Malaki. And yung mga nakatsara nyo na nakikita nyo, yun yung mga cabinet na in-install na contractor. Hindi ko lang mabubuhay pa yung ilaw kasi may inaayos pa dun sa linya. So let's go ahead and check the kitchen. Pero disclaimer lang, madilim talaga yung kitchen kasi wala pang ilaw. Naayos din yung wirings. Pero silipin na rin natin, sayang naman. Ito nga pala yung kitchen pero bago yan may nakita kasi ako dito yung magandang cabinet . So ito lalagyan ng pinggan sa baso. Maganda yung pagkaka-install niya. So ganito lang, ihilahin nyo lang. Then kukunin nyo na yung pinggan at baso. And then tutulak nyo lang pabalik. Ganun. Okay na yun. Tapos sara nyo na. Ganun din sa kabila. I'm impressed. Maganda yung pagkakagawa ng contractor nito. And here's the kitchen. And yung mga cabinet niya. So, tinapan muna ng dyaryo. And this is the window. Naka-awning din. And the sink, the ceiling, may mga wirings na ayos pa. Naglagay din sila dito ng shelf. Not sure lang kung magdi-decide si client na lagyan ng pinto or hayaan na lang naka-open. And yung gap niya,
bahala na yung pintor ang rumitoke. So masilya lang yan, gagawin dyan, and then pipinturahan lang. And we're here at second floor. So magtataka kayo kung bakit yung railings malaki yung butas. Ang ilalagay kasi dyan ay glass. So panghuli na yung mga glass works. Kasi mahirap na, baka mamaya accidentally matakel o mabasag. Dito naman, medyo konti tayo i-repair dito kasi hindi siya naka-align doon sa tiles. Halatang halata may discrepancy kasi medyo umumbok siya ng konti. And ito namang scaffold na to, so saka namin yung tatanggalin kasi magkakabit pa ng chandelier doon sa gitna. Ayusin din itong mga butas ng cove light, so mag-i-install din ng cove light. And let's go to bedroom 1. This is the bedroom 1. So ito yung modular cabinet, the computer table, and the stairs. Ito kasi ay papunta dito sa bed. Ito yung pinaka-bed niya. Kutsun na lang yung kailangan. May windows na rin, sliding. And yung open space niya, pasingawan kasi yun. So para yung init sa loob ng bahay, galing sa ilalim, sa first floor, dyan sisingaw. Kulang na lang to ng pintuan. Not sure kung anong type ng pinto ikakabit, kung glass door or wooden or it's up to the client. Tingnan natin yung open space niya. So itong pasingawan dito, ganito yung tsura. Ilagyan na rin nila ng grill. So awning din yung bintana sa kabilang room. Pupunta rin naman tayo sa kabilang room. So let's go. This is the bedroom 2. Modular cabinet are installed. This is the windows. Ito sliding, and then dito naman awning. Dito awning din, and the ceiling. So ito napinturahan na yung pader. Yung kisame na lang ipa-final. And that's the lightings of the bedroom 2. So itong open space dito, nilagyan nila ng grill. Yan. So nakakabit na para secured. And ito, lilinisin pa namin yan. Ayusin pa. Ito kasi labahan yung open space. And this is the window for the bedroom 3. Tara, check natin. This is the bedroom 3. This is the modular cabinet. Ang laki, no? May shelves. This is the computer table. Maganda rin yung interior nito, pero mas maganda pa rin yung bedroom 1. Ito naman yung comfort room dito sa second floor. And ito yung ceiling. Nagfa-function na rin yung exhaust fan. So may shelf na rin dito. Pwede palagyan ng shampoo or mga conditioner. So, cellphone pwede rin. And ito yung shower. Adjustable yan, pero hindi ko alam kung paano. Kasi hindi kami nagkabit. I think may finishing touches pa tong kisame. Saka lalagyan din siya ng takip. So let's move on dito sa kabilang kwarto. This is only for storage. This is the storage room. So yung mga gamit ni client hindi na ginagamit at gusto nilang preserve, dito nila itatago. May minor adjustment lang na gagawin dito ang electrician para malagyan ng switch yung kwarto. And ito namang kwartong ito, storage for the gym equipment. And this is the lunch dito sa second floor. So mas maganda to kapag may mga salas na sa lamesa. At ang maganda dito, kaharap niya ang balcony. Ang bintana naka-awning din. And this is the panel door. And ito, lalagyan din niya ng glass. And last but not least, this is the master's bedroom dito sa second floor. This is the cabinet. Laki, no? And this is the bathroom, the lavatory.
And syempre, kapag malapit ang outlet sa faucet, kailangan ng cover yan para hindi magkaroon ng short circuit. And this is the shower, the shelf, and dito naman ilalagay yung toilet. I think yung toilet nila ay automatic. So ito yon. Yan. Matic. Pag jumabs ka dyan, may sisirit na sa pet mo. And this is the window here in the second floor's master's bedroom. Ito yung cabinet. And the table. Pwede na siya computer table. And this is the balcony. So yung tiles dito, wino-workout pa. Lalagyan pa siya ng floor drain. And ito namang railings, naka-glass din yan. So panghuli na kasi yung glass. Apat kami contractor dito. So kami yung for the structural. And iba yung sa roof. Sa roof is yung puyat. So sila yung gumawa ng bubong nito. And then yung sa modular cabinet, different contractor din. And also yung glass and aluminum. And that's it. That's all for today's video, guys. Thank you so much for watching. For more videos, you can follow me in my Facebook page and in TikTok. And you may also subscribe to my YouTube channel, The Rainsworth TV. Thank you so much and God bless us all.